And that is how Jesus shows His humility. God wants to save you today. Jesus served the humanity through His humble death on the cross, and yung washing feet itself is a great example of humility of Jesus Christ. Praise God! Praise to Jesus! Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Magandang umaga po sa ating mga kababaihan. Magandang umaga kay Pastora Rema, na ating guest pastor today. Ayan, praise God. Tayo po muna ay sumandaling manalangin sa oras na ito. Panginoon naming Diyos, banal ka at makapangyarihan sa lahat. Ikaw, Panginoon, ng lumikha ng langit at lupa. Ikaw, O Diyos, na nagmamayari ng aming mga buhay. Ikaw, Panginoon, na magmi-minister nitong mga salita mo sa lahat, Panginoon, ng kababaihan ngayong umagang ito. At walang sino man sa amin, O Diyos, ang lalabas sa dakong lugar na ito nang hindi mo pinaghimalaan at pinagpala, Panginoon. Kaya naman inaangkin na namin, Lord, yung miracle dito sa iyong mga salita. In Jesus' name, we will all be blessed by your words, Lord Jesus. And all this we pray in Jesus' name. Everybody say amen. Hallelujah! Praise God. Sige po, maaari na po tayo magsiupo sa presensya ng ating Panginoon. Hallelujah! Ayan, mga nagagandahang mga kababaihan. Praise God. Ayan, kamusta mo naman yung katabi mo? Ang ganda ba niya? Oh, ano po ba ang tema natin today? Limitless beauty. Napakaganda po ano. No, when we say limitless, it is without end. It is without restrictions. It is without boundary, without limit. It's boundless and infinite. Ano po, yung description pala, ang ganda na, no? Kaya I pray mga kapatid, sa umagang ito, yung katabi mo na yan, maging yung ating sarili, we will all be limitless for God. Kaya sabi mo sa katabi mo, Beb, sis, sisi ko, beshi ko, ano bang tawag mo dyan? Girl, baby girl, nakshi. Ayan, be ready. Sige, sabi mo, yugyugin mo yung katabi mo na yan. Sabi mo, be ready. Kasi today, we will all be limitless for God. Kasi our God is a limitless God. And Jesus possessed this limitless beauty. Amen. Alam niyo po, mga kababaihan, meron tayong pag-aaralan na isa pong Bible character that showcased this limitless beauty. Because she understood the limitless power and beauty of Jesus Christ. Yes po, si Jesus Christ. And Jesus defended her. So that means she is from the New Testament. Oh, sino po ang gustong makapagsabi nito? Oh, it means she is not Deborah, she is not Esther o si Ruth, yung ating mga pambato. Pagdating sa mga katapangan ng babae, but she is something different. Sino kaya ito? Okay, sige po. Basahin natin. Yung key verse lamang po, ano? Mark chapter 14, verse 8. Ayan, Mark 14, verse 8. Sabi ni Jesus, she has done, okay, pwede ko po ba ako makahingi in NIV version? Sabi ni Jesus, in Mark 14:8, she did what she could. She poured perfume on my body beforehand to prepare for my burial. And verse 9, truly I tell you, wherever the gospel is preached throughout the world, kasama po dyan ang Pilipinas, what she has done will also be told in memory of her. Mga kapatid, ito po ang makapangyarihang salita ng Diyos. Hallelujah! Palakpakan natin ang Panginoon. Nakita po ninyo? Si Jesus, ang kanyang naging tagapagtanggol. In verse 6, sabi ni Lord, leave her alone. And in verse 9, ang sabi doon, yung kanyang ginawa ay maaalala eternally, forever. Wherever the gospel is preached, itong ginawa po ng babae na ito ay maaalala forever. Ang tanong,
Ano ang ginawa ng babaeng ito that made Jesus commended this woman? Ano ang ginawa ng babaeng ito? Bakit siya kinomend ng Panginoon? She has done a beautiful thing. Leave her alone. And what she has done will be remembered forever. Ang tanong, ano ang ginawa ng babae pong ito? Ito po ang pag-uusapan natin. This woman possessed this, hallelujah, limitlessness. Pakisabi nga po, limitless ka ba? Kasi yung tinatrabaho natin ngayon sa Kingdom of Heaven, that is eternally remembered by the Lord. Ang tanong, sino itong babae na to? And that is the unnamed and uninvited woman. Sige po, basahin natin in verse 3. Ayan. Pwede na po nating simulan tong story na to in verse 3. Napakaganda po nito. Sige po, pwede nating basahin ngayon sa Tagalog. Nasa Betanya noon si Jesus sa bahay ni Simon na may ketong noon previously. May ketong itong si Simon. Habang siya'y kumakain, dumating ang isang babaeng may dalang isang sisidlang alabastro na puno ng napakamahal na pabango mula sa katas ng purong nardo. Hinto po muna tayo dito. So Jesus that time was in the Bethany at the home of Simon, a man who had previously had leprosy. Ano po bang ibig sabihin ng leprosy? Ketong. Pinagaling ni Jesus, and then naging guest po si Jesus that time sa bahay po nila. And then while he was eating, sa ibang salin, ang sabi po dito, reclining. Pag sinabi po natin reclining, ito po sila Jesus that time ay kumakain habang nagpapahinga. Opo, reclining sa mga Jewish culture po that time, pag sinabi nating reclining, sila po ay hindi kumakain sa silya, katulad nating mga Pilipino. Sila po ay nakaupo sa lapag at sila po ay nakatukod ng kaliwang kamay habang yung kanan ay kumakain. Ngayon, Jesus, we all know that Jesus was always with His disciples. Sila po ba ang disciples ni Jesus? 12 disciples. So, parang di pa po kayo sure. 12 disciples. Plus Jesus, ilan po yun? 13. Plus si Simon the leper. 14. Hindi pa po natin alam kung sino pa po yung ibang mga kasama ni Jesus. Pero mapapansin natin, it was a group of men. Tama po ba? It was a group of men na kumakain, nagsasalo-salo. Most especially, these were final days of Jesus, and ito ay sacred days na ni Jesus. Kasi bakit? Malapit na po siyang mamatay. Pinagpaplanuhan na nga po siya. No, in verse 1, no, secretly, pinagpaplanuhan na siyang patayin. And then, mga kapatid, let's imagine this, no? Imaginein po natin. Group of men, kumakain, nagsasalo-salo, nag-uusap-usap. Kahit ikaw, Pilipino, kahit sa Filipino culture natin, ang isang babae hindi papasok sa kwarto na maraming lalaki. Tama po ba? Mahihiya tayo. No? Let's imagine this way. Grupo ng mga kalalakihan, kumakain, it is a sacred meal, no? Guess ano nila si Jesus that time. Until, merong isang babae na lumalakad, pumapasok doon sa room. Imagine that, mga kapatid. Grupo ng mga kalalakihan kumakain, and then, sabi po in verse 3, a woman came in, holding a beautiful alabaster jar of expensive perfume made from essence of nard. Kumbaga, papansinin po natin, mga kapatid, that woman is first uninvited. Hindi ka imbitado. Hindi po imbitado yung babae na yon. Secondly, she was unnamed. Hindi naman siya pinangalanan eh. In Mark chapter 14, tama po ba? Hindi naman sinabi ko siya si Mary o si ganito. She was unnamed. At higit sa lahat, mga kapatid, sino tong babae na to? Alam niyo po ba na na-violate ng babae na yon ang ilan sa mga Jewish culture that time? Unang-una, public interaction between men and women were often restricted. Kapag ikaw ay babae, taas ng kami ng mga babae.
Okay po. Hindi ka po pwedeng makipag-usap sa lalaki publicly kasi nakakahiya yun. It was scandalous. Kaya kung mapapansin natin, maalala natin, si Jesus, nung nakikipag-usap siya sa Samaritan woman, nagulat yung mga disciples. Kasi bakit? Hindi basta-basta nakikipag-usap ang babae sa lalaki. Secondly, women did not typically participate in formal religious meal or religious gathering. No, pag babae ka at grupo to ng mga kalalakihan, dyan ka lang. Hindi ka po pwedeng pumasok dito. You are uninvited. Dami naman na violate itong babae na ito. Pangatlo, mga kapatid, yun nga, entering a meal setting uninvited is scandalous. Grabe. Iskandalo ang ginawa ng babae po na ito. Ano pa po? Physical act of anointing Jesus and approaching a man publicly. Hindi lang niya in-approach si Jesus, ano pang ginawa niya? Nag-perform pa siya ng isang bagay na hindi naintindihan ng mga disciples. Ano yon? Sinayang. Yung alin? Yung perfume. Expensive perfume. Ang sabi po dito, mga kapatid, no, she was holding a beautiful alabaster jar made of expensive perfume. Hallelujah. Hindi lang niya nilapitan si Jesus, hinawakan niya pa. Skandalo to. Para sa mga disciples, sa mga kalalakihan that time. Anong ginagawa? Ano yan? Ano yan? Most especially, Jesus is a rabbi. Teacher po si Jesus, tama? Sino ka para hawakan ang aming guest? Sino ka para hawakan at buhusan ng pabango ang aming rabbi? Alam niyo po, mga kapatid, ang dami pong natanggap na masasakit na salita itong babae po na ito. Also, interrupting a religious leader. That time, si Jesus nagpapaalam na sa kanyang mga disciples. No, it was a sacred days for Jesus and the disciples. And then this woman just interrupted Jesus. Hallelujah. Daming violation po, ano? Daming limitation. She was limited. Amen? Because Jewish culture, Jewish tradition, babae ka lang, dapat nandiyan ka lang, nasa backstage ka lang, full of limitations. Until Jesus said in verse 6, leave her alone. Hallelujah. Why criticize her for doing such a beautiful thing to me? Verse 6 po, in NIV sabi dyan, leave her alone, Jesus said. Why are you bothering her? She has done a beautiful thing. A beautiful thing. A beautiful thing to me. Hallelujah. Praise God. Alam niyo po, mga kapatid, that time, alam naman ng babae na maaari siyang makatanggap ng mga salita. But because she knew kung sino yung kanyang i-worship sa room na yon, she was limitless. In a culture that told her to stay silent and absent, she stepped forward, walked into that room for Jesus. How many of us, mga kapatid, minsan ang daming limitations. Yes, di ba, Pastora? Dahil babae tayo, ang daming limitation. You cannot be a leader. You cannot serve God. Dapat nandun ka lang sa bahay, nagpapahinga o nag-aalaga ng mga anak. Ano po, sabi ni Pastor Lauro kanina. Sabi po nung kanina, sawa na ba tayo sa lababo? Sa mga pinggan? Hallelujah. Because the enemy wants you to be silent. Bakit? Tayo mga babae, we are limitless. Marami tayong mga papel. Sabi mo sa katabi mo, mapapil ka. Mapapil ka pala eh. Kasi bakit? We have the purpose from God. Amen po? We have our duties from God. But the enemy wants you to be silent.
The enemy wants you to be intimidated. Amen? When the human eyes saw distraction, nung time na yon, Jesus saw devotion. Let's imagine mga kapatid, yung babae, alam naman na makakarinig siya ng mga salita eh. No, first, limitless beauty is a beauty that walks in. Pakisabi po, you walk in. Hallelujah. Parang yung babae na yon, alam niyang maraming limitations, pero she just walk in kasi ang dadatingin niya ay si Jesus. Hallelujah. Praise God. Palakpakan natin ang Panginoon. How many times mga kapatid, nalilimitahan din tayo? What do you hold back? Pwede po bang pakitanong mo yung katabi mo, sis, meron ka pa bang hino-hold back? Hallelujah. That culture, the Jewish culture, pwedeng i-hold back yung babae na yun. Dahil siya'y babae, pwede siyang i-hold back. Amen? Pero alam niyo po, she just walked into that room for Jesus. Kapag pala naintindihan natin, kasi ganoon yung devotion niya kay Lord eh. Yung devotion niya kay Jesus, ang nag-push sa kanya to just walk into that room, wala akong pakialam sa inyo, I'm gonna perform an act of worship for Jesus. Hallelujah. Marami nag-hold back po sa atin. Hallelujah. That can be our emotion, our past, our failure. Minsan yung ating kultura, na babae ka lang, dapat nasa bahay ka lang. Hallelujah. Ano pa po? Maraming iba. Pero palakpakan natin ang ating mga sarili because you are here right now being empowered by the Lord. Hallelujah. Kaya sasabihin natin sa ating sarili, I'm gonna be limitless today. Hindi tayo lalabas sa pintuan na yon nang hindi tayo in-empower ng Diyos. Amen? Pangalawa po, a beauty that pours out. Pakisabi po, pours out. Anong dala-dala nitong babae na ito? She was holding a beautiful alabaster jar of expensive perfume made from essence of nard. She broke open the jar and poured the perfume over his head. Ang sabi po in verse 6 or in verse 5, it could have sold for a year's wages. Yung perfume po na ito, pwede pong mabili o katumbas po ito ng isang taong sahod. Ayan o. It could have been sold for more than a year's wages and the money given to the poor. And they rebuke her harshly. A year's wages? Sa atin po, in Philippine peso, magkano po ba ang isang taong sahod? O sabihin natin 1 million, sabihin lang natin. Okay po, pero this is not the exact amount. O sabihin natin 1 million. Hallelujah! It can secure a future. Pwede mong i-down payment yan sa bahay at lupa. Pwede mo nga ibili ng magandang klase ng sasakyan. Pwede mo yan ipang-build ng secure ng business. Pwede mo yan i-down payment sa insurance ng anak mong nagka-college, di ba? Pero mga kapatid, we can see that this expensive perfume is just spent for Jesus. Hallelujah. Para sa babae, lahat ng sakin kay Lord. Lahat ng meron ako kay Jesus. Hallelujah. Binasag niya yung alabaster jar eh. That symbolizes wala siyang ititira sa kanyang sarili. Hallelujah. Yung alabaster jar na yon, binasag niya at lahat ay itinapon po niya sa ulunan ng ating Panginoong Yesus. That symbolizes no reservation. Wala ako i-reserve sa sarili ko, Lord, this is all for you. Wala ako i-reserve sa sarili ko, Lord, I'm gonna break it all for you. Hallelujah. A love that doesn't hold back. A love that doesn't reserve.
Tayo po ba? Do we reserve something for God? Hallelujah. Yung alabaster jar, hallelujah. I can feel the presence of the Lord. It can secure her future, pero para sa kanya, the Lord holds my future. Amen? Palakpakan natin ng Diyos. Anointing. Itong ginawa ng babae na ito, it was kind of an anointing. Kasi po in the Bible, makikita natin ang iba't ibang klase ng anointing. Una, anointing for kingship. Yung ano po ito pag sabi natin anointing, yung langis, ibubuhos sa'yo. Una, anointing for kingship. Meron din sinasabing anointing for priestly service, anointing for prophets, and anointing for burial. And Jesus that time, he was introducing himself as a Messiah, tagapagligtas, hari ng mga Hudyo. And this woman anointed Jesus Christ. Kingly anointing for kingship. And ang purpose nito is to set apart and empower someone as God's chosen ruler that symbolizes authority and divine appointment. Yung authority. No? Pag may anointing for kingship, that means binibigyan ka ng authority and divine empowerment. And that is what the woman did in Mark chapter 14. Mga kapatid. Pero alam niyo po, without realizing it, itong babae na ito, na inanoint si Jesus as a Messiah that time, alam niyo po, hindi niya nare-realize, sabi ni Lord, she was just preparing me for my burial. Mas malaki pa pala ito na ginawa ng babae, mga kapatid, because she was a preparation for Jesus' burial. Kasi we all know, papatay na si Jesus that time. And Jesus was a sacrificial lamb. Hallelujah. Imagine po ninyo yun. Yung ginawa ng babae na ito, nakita siya ni Lord as a preparation for His burial. What an honor. Hallelujah. Dahil sabi ni Lord, di ba? Hindi naman habang buhay. Kasama niyo ko eh. You will always have the poor among you. You can help them whenever you want to. But you will not always have me. Kasi mamamatay na siya that time. And among the disciples, na lagi niyang kasama, na nagpapakayag ng pag-ibig sa kanya, ang nagpakita ng napakagandang act of worship ay walang iba kundi ang babae. Kaya tayo mga babae, we are limitless para magpahayag ng pag-ibig sa Diyos. Hallelujah. Huwag mo sabihing maraming magagaling. The disciples, magagaling sila, punong-puno sila ng Word of God. They have full of authority. Pero itong woman na to, ang napansin ni Jesus, at yung ginawa niya po na yon ay habang buhay maaalala. Amen? Gusto po ba natin yon? Yung paglilingkod na naaalala ng Diyos. Yung paglilingkod para sa Panginoon na hindi nakakalimutan ng Diyos. And if you are limitless, the Lord will never forget your efforts for Him. Hallelujah. Praise God. If God is limitless in power, you're gonna be limitless. And if you are limitless, the enemy is powerless. Hallelujah. Bakit? Hindi ka mapipigilan eh. Hindi ka na kayang pigilan. Amen? Sa worship, sa pagsiserve kay Lord, hallelujah, a beauty that stands still. Pakisabi po, stand still. Nakarinig siya ng mararaming salitang masasakit. Ano sabi in verse 5? They scolded her harshly. Harsh. Malupit na pananalita. Pinagalitan babae. Ano yung mga pwede niyang marinig? Sino ka ba? Bakit ka nandito? Babae ka lang. Bakit ka pumapasok dito? Invited ka ba? Gate crasher ka? Sakit po nun kaya. Harshly sabi ng Bible. And they rebuke her harshly. Sino ka para magsayang nung pabango? Hallelujah. Para sa kanila, sinayang nung babae yung pabango na napakamahal na dapat ay naibigay na lang sa mahihirap. Yun yung mga natanggap niya. Pero may narinig ba tayo na sinabi ng babae? Wala. Why?
Kasi Jesus was her voice. Amen. Limitless beauty stands in grace even when misunderstood or judged. She remains confident even when others question her decisions. Alam ko po mga kababaihan, tayo po nakakaranas ito. Minsan na may misunderstood tayo. Minsan sa paglilingkod natin sa Diyos, nadja-judge din tayo. Ano ba yan? Sayang ka. Diba? Sabi ng mga disciples, sayang naman yung pabango. Parang tayo din minsan. Alam ko po, isa po sa atin o karamihan sa atin, naririnig yung salitang sayang. Naglingkod ka sa Diyos, sayang ang pangarap mo. Sayang yung career na give up mo para sa paglilingkod sa church na yan. Sayang yung promotion na hindi mo tinanggap. Hallelujah. Diba? Sayang yung buhay mo. Diba? You just spent your life sa church na yan. Alam niyo po mga kapatid, may personal experience. Kung meron man akong unang naging kaaway sa aking paglilingkod, nanay ko. Opo. Alam niyo po, pag yung dati, sa mga churchmates ko, susunduin na ako sa bahay. Churchmates ko po, susunduin ako sa bahay that time. Yung nanay ko, pinapasok na po ako niyan sa kwarto. Para ano? Hahawakan po ako sa ulo, saka po ako ihahampas sa magkabi-kabilang sulok. Hindi po kayo naniniwala sa akin, nandiyan po yung nanay ko. Hallelujah. Tanungin niyo po. Alam niyo po, one time, yung nanay ko na kaaway ko sa paglilingkod, nagkaroon ng pagsubok sa Diyos. Nagkaroon po siya ng pagsubok, namatay lola ko. No? Nawala yung stepfather ko. Broken-hearted. And sabi ko, Ma, tara sa church. Alam niyo po, si Pastor Lauro, hindi pa po siya, kinakamusta pa lang siya, umiiyak na. And ito niya naintindihan, bakit? Kasi sabi ko sa kanya, Ma, kung pipigilan mo ko, patayin mo na lang ako. Ang drama ko po noon. Sabi niya, ay, nababaliw ka na. Ano to? Nababaliw ka na ba? Kasi pagbabawalan niya ako eh. Ano pang silbi ng buhay ko hindi makapaglingkod sa Lord? Pero one day, sabi niya, anak, ang saya pala sa church. Ngayon po yung nanay ko sa MSAPA chapter, siya po ay umaawit sa Diyos at kasama ko po mag-ministry. Minsan siya po ang gumigising pa sa akin. Siya yung aking timekeeper. Hallelujah. Ano pong ibig sabihin? If you understand the gospel of Christ, never be silent about it. Hallelujah. Minsan yung mga pumipigil sa atin, yung ating pamilya, maglingkod sa Diyos. No, minsan yung ating mga asawa, partner, minsan yung ating mga anak, mga apo, yung ating mga tatay, nanay, lolo, lola, pumipigil sa atin. Hallelujah. Pero ang tanong, who understand the gospel of Jesus Christ? Taas ang kamay ng mga nakapakinig ng gospel. Tayo pala eh. So that means tayo magiging defender ni Jesus. Parang yung babae, hallelujah, she was limitless. Amen? Kapag naintindihan natin ang ginawa ng Diyos sa ating buhay, never be silent about it. Kung minsan yung partner natin, pinipigilan tayo. Church ka na naman. Tuesday, Wednesday, ano ba yan? Saturday, Sunday, ano ba yan? Ano pa bang araw mo para sa bahay, para sa trabaho, para sa mga bata? Kaya sa pastora kasi meron pong experience sa ating mga elders, hindi maiwan minsan. Alam niyo po, kung ganyan po ang sitwasyon, huwag natin silang iwanan. Ano pong gagawin natin? Isama po natin sila. Tipay. Because you're gonna speak about Jesus. Sino ang nakaintindi ng gospel? Hindi sila. Sino ang nakaintindi? Tayo po. Kaya tayo ang magta-testify ng power ni Jesus Christ sa ating buhay. Praise God. Hallelujah. Beauty that stands defended. Pang-apat na po ako, malapit na po ako matapos. Hallelujah. The defender was Jesus Christ. She was silent, but Jesus became her voice. Ganda nung Ganda po nung verse 6. Sige po, pwede po ba nating basahin muli itong verse 6 na ito? Leave her alone, sabi ni Lord. Why are you bothering her? She has done a beautiful thing to me. Ang ginawa niya ay magandang bagay para sa akin.
And then verse 7, sabi ni Lord, hallelujah, the poor, okay, in verse 8 na po tayo. She did what she could. She poured perfume on my body beforehand to prepare for my burial. When Jesus defended you, no one can go against you. Amen? Kapag ang pagtanggol mo ay si Jesus na ating Panginoon, wala pong makakapaglaban sa'yo. Sarap sa feeling? Si defender niya, si Jesus. Kakakilig. Ano po? No? Habang pinipersecute siya ng mga kalalakihan, ang tagapagtanggol niya, si Jesus, hayaan niyo nga siya. Ginawa niyang mabuting bagay at magandang bagay para sa akin. Amen. Minsan ang mga persecutions natin, ang masakit po minsan ang gagaling sa ating mga pamilya, mga kababaihan, no? No, kanina may kabataan akong nakakausap, just a survey, short survey. Minsan, ang persecution nagmumula sa kapwa natin babae. Pero alam niyo po mga kapatid, tayo mga babae, tayo dapat ang nagtutulungan to expand the kingdom of heaven. Hindi po tayo ang nagbabakbakan. Hindi po tayo ang nagkakagatan. Tayo po ang nagkakaisa, nagtutulungan to expand, to establish the kingdom of heaven, and that is the church. Kasi po, marami po tayong magagawa. Diba? Kaya nga po tayo multitasking eh. Kasi marami tayong magagawa. Habang naglalampaso, naglalaba, habang nagse-cellphone, merong ibang ginagawa, habang nagluluto, nagwawalis, multitasking. Ibig sabihin, women are multitasking people. Eh lalo pa kaya kung gagawin natin yan sa kingdom of the Lord. Lalo pa kaya kung gagawin natin yan sa church. Hallelujah. Dadami tayo. Hallelujah. Dadami po tayo if you just do it for the glory of God. Kasi bakit minsan naho-hold back po tayo? Pero mga kapatid, I'm telling you right now, mga kababaihan, sabi ko nga kanina, ang prayer natin today, lalabas tayo ng delivered. Lalabas tayo na in-empower ng Panginoon. Lalabas po tayo nang i-anoint tayo ng Diyos because you are no longer defined by your past. You are not defined by your failures. You are not defined by your weaknesses. You are not defined by your grades, your others' opinions, and so on and so forth. You are who God tells you who you are. You are not the world tells you who you are. You are God says you are. Pakisabi sa katabi mo, grabe naman pala yung value mo. Minsan kasi nakakalimutan natin yung value natin. Know your worth and value. Bakit? May namatay na Diyos para sa'yo. At kung merong Diyos na namatay para sa'yo, gaano ka kahalaga yung buhay mo? Hallelujah. Jesus defended you on the cross of Calvary because you are valuable. Kaya naman mga kapatid, let's embrace this value. Hallelujah. Know your identity. At hindi lang dapat alamin natin yung identity natin, alam natin ang identity natin at dapat alam natin kung kanino tayo identified. Know your identity and to whom you are identified. And we are identified with Jesus Christ. Hallelujah. And if you are identified with Jesus Christ, your identity is limitless. Your identity is for Christ. Kasi minsan hindi natin naiintindihan, kaya minsan nanlulumo tayo. Hindi tayo makapagpatuloy. Nalilimitahan tayo minsan ng sarili na natin. Ano po? Minsan ang kaaway natin ang sarili natin, but kapatid, know your worth and value. Imagine that, 2,000 years ago, Jesus defended you. Hallelujah. 2,000 years ago, mayroong Diyos na nag-travel mula sa langit papunta sa lupa para magintaw at mamatay para sa'yo.
At kung merong Diyos na namatay para sa'yo, sa atin, sa akin, kapatid, mahalaga ka. Huwag mong hakayaang sabihin nino man na hindi ka mahalaga. Huwag mong kailanman sasabihin o iisipin sa sarili mo na wala na akong halaga. Kasi iniwan ako. Hindi niya nakita yung halaga ko. Kapatid, babae, you are worthy and valuable to God. Hallelujah. And lastly, mga kapatid, beauty that's eternally remembered. Pakisabi nga po sa katabi mo, naaalala ka ng Diyos. Aalalahanin ka ng Diyos. Inalala ng Diyos sa kanyang ginawa, and it was significant to Jesus Christ, and it has eternal consequences because Jesus said that throughout the world that the good news is preached, this woman's deed will be remembered and discussed. Kaya nga hanggang ngayon, pinag-uusapan natin itong ginawa po na ito, ng babae na ito, na act of worship, hallelujah, and Jesus commended this woman. Isang sampal kaya yun sa mga nandun? No? Yes po, 12 disciples plus Simon the leper, siya yung nag-invite eh. Pero yung woman na uninvited, unnamed, siya yung nag-perform ng act of worship kay Jesus na hanggang ngayon ay inaalala ng Diyos at ng mga tao. Praise God. She was unnamed and uninvited, but she was eternally remembered. Gusto ba natin yun? Yung ginagawa nating paglilingkod sa Diyos, may eternal consequences na aalala ng Panginoon. May impact. Pakisabi sa katabi mo, impact. Yung paglilingkod na merong impact. Hallelujah. Mamaya po, no? Siguro napakasarap. Mamaya makikinig naman ako kay Pastora Rema and kay Pastora Rachel. No, tayo naman yung makikinabang ng salita ng Diyos. Hallelujah. Alam niyo po mga kapatid, let's unite and help the Lord expand His church. Naalala ko yung wow, patapos na po ako. About the light, sabi doon, if you have the light of God, you are attractive. Pakisabi sa katabi mo, attractive ka ba? Pakitignan nga. Attractive ba siya? Nagniningning po ba yan? Hallelujah! Maganda ba siya? Why? Let's step into the light that God has placed within you already. Let's step into the light that the Lord has placed within us already. Meron na tayong ilaw na nag-radiate from within. Anong na lang kailangang gawin? Pag-ilawin. Ano sabi ni Pastor Lauro? Be intentional. Yung paglilingkod na ginagawa natin, may it be mission or worship, be intentional. Hallelujah. Alam niyo po, kahit po tayo mga babae, no, in-encourage tayo ng ating pong mentor na si Pastor Lauro na kahit ikaw babae, go mission! Mag-mission tayo. Mag-mission ka. Kaya I'm proud to say, ang mga pastora po natin dito, nakakapag-establish ng Bible study kahit nag-iisa. Nakakapag-mission, nakakapag-worship lead, nakakapagturo sa mga kababaihan, hallelujah, nakakapag-empower. Amen? God's power is limitless. Pakisabi nga sa katabi mo ulit, limitless. Ang power ni Lord. God's presence is limitless. God's plan is limitless. And if God is limitless, who can go against you? The enemy is now powerless because we have a limitless God. And imagine that, mga kapatid, yung limitless ng Lord, wala siyang limitation. Mula langit hanggang lupa, walang limitation. Yung kamatayan na dapat doon tayo patungo, hindi nilimitahan ng Panginoon. He broke all of the curse of the death. Hallelujah. Palakpakan natin ng Diyos. Taas na kami ng mga kababaihan. Ang mga kababaihan na mula ngayon hindi malilimitahan. Ang mga kababaihan na mula ngayon ay hindi na panghihinaan.
Because we're gonna be limitless for God. We're gonna be limitless for God. Pakisabi nga natin sa ating mga sarili, I'm gonna be limitless for the limitless God. Hallelujah! Palakpakan po natin ng Diyos. Magandang araw po sa ating lahat. God bless us all.